What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, naisipan ko mag-update ng ating shop. So ayun na nga, kamusta na nga ba ang shop natin at kung ano na nangyari dito sa ating mini pet shop. Ngayon medyo wala siyang laman. Papakita ko sa inyo kung anong mga meron ako dito ngayon at pag-usapan natin tong shop na to kung ano na nga ba nangyari talaga. So yun mga kasama, it's been 6 months since nung tinayo natin itong ating shop na pangarap din natin dati talaga na makabuo at magkaroon ng isang gantong kasimpleng shop. At yun nga na ano naman natin, natupad naman natin yung pangarap na yun. At ayun nagawa rin natin yung gusto natin na mapuno ng mga aquarium itong shop na to. At ayun, sa una maganda dahil siguro na taon na nagbakasyon, walang pasok. Tapos syempre bago yung tindahan mo, madali makita, puntahan ng tao. Ganoon naman lahat ng negosyo So ayun, sa umpisa naging maganda yung ating tindahan, yung takbo ng negosyo natin dito. At ngayon, kung kakamustahin nyo ako ngayon mismong araw na to, kamusta nga ba ang bentahan at yung shop natin? Ang sasagot ko sa inyo medyo matumal siya ngayon. Hindi kagaya nung mga unang araw na nag-start tayo dito sa ating shop. So yun, lahat naman ng negosyo umaabot naman sa ganon. So expected ko na rin kahit noon pa man. At ayun itong shop naman na to parang libangan ko lang din kasi at kailangan ko nalalagyan ng aquarium. Kaya naisipan kong magbukas ng shop dahil dito ko rin nilalagay talaga yung aking mga paninda. So ayun, bukod nga sa shop marami tayong order na hindi naman lahat talaga is walk-in. So noon pa man din nagbebenta tayo online at hanggang sa nagkaroon tayo ng shop, marami pa rin naman bumibili ng online. So ayun, more than kalahati siguro nung sales natin dito galing sa online. So ayun, hindi ko talaga in-expect na makukuha ko dito lahat ng kita sa mga walk-ins natin dito. So kung ako yung tatanungin, medyo matumal sa walk-in itong ating shop, pero sa online ganun pa rin naman at malakas pa rin naman kasi yun nga, hindi naman tayo naubusan ng binibentang guppies at hindi naman tayo naubusan ng mga binibreed. So ayun nga, ang ginagawa ko kasi is nagbe-breed ako ng guppies sa farm, tapos dito ko dinadala, dito ko tinatago at dito ko ini-stock yung mga pambenta natin. So yung mga umu-order sa atin online, dito nanggagaling yung yung stock. Hindi galing doon sa farm, bali naka-quarantine ko na siya dito bago natin ipadala sa mga umu-order sa atin online. So ayun mga ka-channel, kung mapapansin nyo medyo kulang-kulang na yung natin, yung mga accessories natin. Pero hindi naman ibig sabihin niya na tumigil na ako Kasi pinipili ko yung mga yung mga mabenta, yung mga mabilis gumalaw, yung mga lagi nauubos. Yun yung mga inuuna ko, kagaya ng mga pagkain, mabilis maubos niyan. At hindi talaga pwede na mawalan yan. So yung ibang accessories, sinubukan natin magbenta, yung mga decorations, so kung ano pa mga panlinis. Hindi kasi masyadong mabenta talaga yun. So parang para sa akin, pamparami lang yun ng paninda. So ngayon nga, ang pinapriority ko, yung mga mabibilis mabenta, dahil medyo maliit lang yung puhunan natin dito. Inuuna kong punuin yung mga, yung mga mabibilis lang mabenta, kagaya niya yung mga feeds. At yun nga, yung livestock natin ng mga isda, yun talaga yung mabenta kasi talaga dito sa mga nag-working sa akin dito. So ayun, sa pagpili naman ng mga isda na binibenta, yung mga malalakas lang din yung in-stock natin. Kagaya nito, yung mga glow tetra natin, hindi tayo pwede mawalan yan dahil napakarami ng bumibili yan. Tapos, ayun, yung mga guppies natin dito, ang bilis kasi maubos ng guppies ko Actually, pag kumuha ko ng guppy ngayon, kunyari kukuha ko yung araw nito sa farm, walang isang linggo maubos agad yun. So parang apartment lang to ng mga guppies ko. At yun nga minsan nga wala pa minsan wala pa akong pin-harvest, marami na nakapila agad. So ayun, mabenta talaga yung guppies natin. Tapos ayun, yung mga danyos, tetra, yan, yung mga angelfish, yan, kagaya yan, meron pa mga angelfish, yan, mabebenta rin yan. Tapos sa naman, sa mga accessories, ang hindi ako nawawalan yung mga yung 3-in-1 pump, yung mga air pump. Yan, lagi ako meron yan, sponge filter, medyo konti na lang din. So kailangan natin mag-restock. Tapos sa beta yan, lagi rin ako meron beta, kahit 4 na peraso. Ay hindi rin ako nawawalan ng beta dahil nga bigla-biglang may pumupunta dito at naghahanap ng mga ganyang klaseng isda.
So yun mga kasang, no, kung kakamustahin nyo ako sa aking shop, okay naman yung shop natin ngayon at wala naman akong balak pa magsara. O wala naman akong balak na ilipat ulit sa bahay to dahil kahit wala naman ako masyadong kinikita dito na sa mga nag-okay natin, marami pa rin naman talaga umorder sa akin online. So hindi lang naman to shop para do sa mga walk-in natin talaga. Talagang inuupahan ko rin to para doon sa mga sa lalagyan natin ng aquarium dahil nga medyo masikip din naman pag sa bahay lang ako naglagay ng aquarium. Tsaka malakas pa rin naman ang walk-in ko dito kasi nakakabenta ako dito ng pa rin. Mahina pa rin ng 500 to 1,000. Yun na yung pinakamahinang araw ko dito. Tapos kahit minsan talaga, hindi ako na-zero dito no, na alam mo yung buong maghapon akong bukas tapos walang bumili. Imposible yun, parang hindi na nangyari pa sa akin yung dito. So, sa tingin ko, goods na goods pa rin itong ating shop. At walang reason para tumigil ako na magsara ako ng shop. At kung sakali man na wala kang bumibili walk-in, okay pa rin no kasi ginagawa ko nitong studio, tapos yun nga, yung mga sa online kasi talaga, hindi talaga ako nawawala ng order sa online. So, kahit isang buong maghapon walang pumasok dito, may bumili lang ng isang anti-chlorine. Okay pa rin no kasi yung pag may umorder sa akin sa shop talagang lalo na sa guppies, libo talaga ilang pirasong strain. At napakalakas talaga ng guppies kahit noon pa man. Talagang tuloy-tuloy ang mga nag-aalaga ng guppies at mga gustong pumasok at gustong magdagdag ng strains natin. So ayun guys, no, sa mga gustong pumasok pa rin sa negosyong kagaya nito, ayun, hindi ko naman masasabi na mahirap. Hindi ko rin masasabi na madali. Lahat naman ng negosyo ay sugal pa rin na. Kahit sabihin natin na may panahon talaga na malakas at may panahon din na mahina. Sa lahat ng negosyo naman yun. So dapat talagang prepared kayo minsan walang benta, malugi kayo minsan. Tapos prepared din kayo pag lumakas yung tindahan nyo, dapat prepared din kayo na marami kayong stock. So ayun, depende sa inyo yun, no? Pero ako kasi hobby ko nga kasi yung pag-iisda. So kahit wala masyadong nagwo-walk-in ngayon dito at wala akong masyadong kinikita ngayon dito, masaya pa rin ako no kasi nakikita ko yung mga isda at nag-enjoy pa rin naman talaga ako sa aking ginagawa. At yun nga, ayun ang pinaka-importante, masaya ako sa ginagawa ko. At yung oras ko talagang hawak ko. Kahit hindi ako magbukas dito araw-araw, okay lang din. So, ayun no, sa mga gustong pumasok, ang ma-advise ko lang, dapat prepared kayo at saka dapat masaya kayo sa ginagawa nyo. So, ayun, yun lang naman na update ko dito sa ating tindahan. At ayun, maraming salamat pa rin sa lahat ng umu-order sa akin online at nagpapa-shipping via Lalamove. Tapos ayun, maglalabas tayo ng maraming guppies pag marami na tayong napalaki kasi puro fry pa lang ang karamihan din sa ating mga guppies sa farm. So abang-abang na lang kayo guys no, sa mga nag-aabang dyan. Malapit na natin i-release yung mga bago nating strains ng guppy. At so yung mga kasama, sana nag-enjoy pa rin kayo sa aking video at tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.